Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasampa ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-alis ng mga kasalanan at sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunugnog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ang lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Sinasabi ni Sirach na ang Diyos na nakababatid sa lahat ay may nakahandang gantimpalang buhay para sa mabubuti at kamatayan sa mga makasalanan.
Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maiibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao at kinakalinga niya ang mga may takot sa kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't isikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay nabubunyag sa kahalagahan ng pagtutubos sa krus ni Kristo para sa lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang pinangangaral namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila, bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat.
sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumanap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala.
Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng karaniwang panahon at sa umagang ito talagang siksik na siksik. Mahaba man pero sadyang ipinaliwanag ni Jesus ang dapat nating intindihin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, intindihin mong mabuti. Kasi minsan, ipinaparinig naman, pero ayaw lang talaga nating intindihin. Sadyang ayaw natin dahil kadalasan, kung ano lang ang gusto nating marinig, yun lang ang gusto nating pakinggan. Pero pasalamat tayo dahil nga kay Kristo, anuman ang dapat nating marinig, sasabihin niya yan. Pero pagkatapos niyang sabihin, iiwan na yan sa atin para tayo ang magdesisyon. Kaya lang, ang tanong nga, marunong pa ba tayong umintindi? May kapasidad ba tayong umintindi? O gagawin niya na namang excuse, matanda na ako, Father, hindi ko na kaya. Hindi ko na naintindihan. Di mo ba talaga naintindihan o sadyang ayaw mong intindihin? Hindi, nagsha-shutdown tayo di ba no? O kaya yung sinasabing cancel culture, kahit si Kristo kinakancel natin kapag hindi natin trip yung sinasabi niya o kaya ayaw natin talagang sundin ito. Kung maalala niyo po, last Sunday, ang sabi sa atin, kayo'y ilaw ng sanlibutan. Kayo'y asin ng sanlibutan. Kailangan magkaroon tayo ng silbi. Kailangan gamitin natin, ipakita natin ano ba ang silbi natin sa mundong ito. Meron tayong silbi. Lalo tigit kung ang gagamitin natin ay ang pamantayan natin sa pagiging ilaw at asin ng sanlibutan ay ang mga salita ni Kristo. Mahaba na yung sinabi ko. Baka lumipad na naman, nawala na naman. Sige. Ano yung mga utos na sinabi ni Jesus kanina? Huwag makikiapid. Ano pa? Huwag kang papatay. Wala naman dito yun Dagdag na kayo At yung isa, may kaugnayan to sa 8, yung huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Kasi ang sabi, kung manunumpa, huwag ka kung mangangako, huwag ka nang dadagdag pa. Oo kung oo, hindi kung hindi. So, hindi sapat na alam natin, sabihin natin, alam na natin ang 10 Commandments. Okay, alam na natin yan, pero nasa utak pa lang yon. Paano yung nasa puso? Kasi hindi pwedeng utak lang, hindi pwedeng alam lang natin. Kailangan natin, naiintindihan ba ng mabuti?
At yun ang ginawa ni Jesus ngayon. Hinimay-himay niya. Kasi po pwedeng sabihin, ipagmamalaki na naman natin, hindi naman ako nakikiapid, Father. Hindi naman ako pumapatay. Kung minsan nga, kung tutuusin, no? Wala tayong ginagawa talaga. Pero sabi dito, intindihin ng mabuti. Hindi ka nakikiapid? Sigurado ka? Okay. Ang sabi dito, kung tumingin ka pa lang na may mahalay na pagnanasa, nakikiapid ka na. At may pananagutan ka din. Sabi, kung mayroon kang asawa, iniwan mo, hiniwalayan mo, pumatol sa iba, ikaw ang nag-udyok para mangalunya siya. At yung pumatol doon, nangangalunya rin. Hindi ka masamang tao. Pero sa usapin ng utos ng Diyos, nagkakasala tayo. Kasi akala natin kapag masamang tao, ayan yung mga pumapatay ng karumal-dumal. Yan yung mga nagnanakaw ng limpak-limpak. Yan yung mga nagpapahirap. Sa isip pa lang. Sa mga kalalakihan, real talk, ilan na ba ang nahubaran nyo sa isip? Ilan na ba yung pinanood natin sa social media? Kasi ngayon sa social media, halos magubad na lahat Tapos sasabihin natin, wala naman akong kasalanan Okay, pag-isipan natin na mabuti kasi ito, huwag kang papatay, wala ka kasing sinaksak, wala kang itinulak sa building, wala kang sinagasaan. Pero ilan nang nakagalit mo? Ilan yung namura mo na? Meron mo, sabi dito, no? Ang sino mang magsabi ng ulul ka. Ngayon, wala. Normal ang mag-ululan. Kala natin walang bearing, di ba? Kasi uso naman lahat nagsasalita, lahat nagmumura. Kahit nga Pangulo, nagmumura. Pero tumatawa lang tayo, di ba? Tapos sasawayin natin yung mga bata na nagmumura, ikaw din nagmumura. Pero kala natin wala lang. Pero pwede pala tayong mapasa apoy ng impyerno. Sa ganun lang, no? Na sinabi mo lang. Hindi mo sinaksak. Ilan ang may mga kaaway, ilan yung mga nananahimik na lang, pero nagngingit-ngit sa galit. Lumalabag tayo sa utos ng Diyos. Sabihin natin, hindi naman po ako, kasi normally yung, di ba, yung pag nasa sa hukuman, di ba, no? Kapag state witness ka o nag-witness, di ba, so help me God, di ba, no? Nanunumpa ka Hindi naman po ako humuntong pero, di ba nanumpa ka nung ikasal ka? Nanumpa ka nung nag-oath taking kayo doon sa board, sa bar, nanumpa ka nanumpa kami nung inordinahan. O kamusta? Iyak-iyak pa tayo nun. Gusto nyo pa, sa mga ikinakasal, gusto nyo pa nga, may exchange of vows pa kayo, di ba? No? At habang na, mamahalin kita. Asa na? Hindi naman tayo kinokondem, no? Ni Kristo. Ang sinasabi lang sa atin, ang panyaya, pag-isipan natin ng mabuti at pagnilayan. Nasaan ba tayo pagdating sa pagsunod sa kautusan ng Diyos? Batas ng Diyos. At ang batas ng Diyos, hindi ibinigay para pahirapan tayo. Ibinigay diyan para sa kaligtasan natin. Pero ang malinaw, kahit may utos, no? Hindi ito ganun kahigpit sa atin. Kasi kung babalikan natin, sabi sa unang pagbasa, sa aklat ni Sirach, kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Diyos.
ikaw ang magpapasya. Di ba sabi dito, no? Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at apoy, alin ang pipiliin mo? Kung ano ang kunin mo, yun ang tatahakin mo. Pero decision mo. So, hindi tayo pinahihirapan ng Diyos. Hindi binigay ang utos para pahirapan. Tayo ang magdidesisyon. Kasi nga, di ba, may free will, yung kalayaan natin. Hindi inaalis yun ng 10 utos ng Diyos. Pero nandiyan dyan para maging gabay natin. At ang sabi ng ating salmong tugunan, mapalad ang sumusunod sa utos ng Diyos. Sabi sa ikalawang pagbasa, ito yung karunungan na hindi itinuturo ng sanlibutan. Karunungan ng Diyos. Ngayon, malinaw ba? Uwian na. Kasi talagang minsan, kahit anong sabihin, minsan, ang haba-haba ng binasa, last Sunday, ang ikli-ikli, sinabi lang ilaw at asin. Pero sadyang nasa iyo na yun. Nasa atin na. Pero kung gusto nating mapabuti, ayaw nating mapahamak, talagang kailangan nating pagnilayan ng mabuti itong mga salita na ipinapaliwanag ni Jesus ngayong araw na ito. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, hilingin natin sa Ama ang biyaya ng pagkilala sa Kanyang kalooban at sa misteryo ng Kanyang kaharian. Buong pagtitiwala nating idalangin, O Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, dinggin mo kami. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan, kanila nawang mapagtanto ang paggalaw ng iyong espiritu sa mundong aming ginagalawan. Kami dumadalangin. O Diyos, dinggin mo kami. Makita nawa ng aming mga pinunong nasyonal at lokal at naming mga mamamayan ang iyong mukha sa isa't isa upang aming tratuhin ng isa't isa nang may pagkakilala sa dignidad at karapatang pantao. Kami dumadalangin. O Diyos, dinggin mo kami. Tulungan mo ang bawat pamilyang maisabuhay ang iyong kabutihan sa pagsisikap ng bawat magulang, anak at kapatid na maging mapagmahal sa isa't isa. Kami dumadalangin. O Diyos, dinggin mo kami. Patuloyin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong kaharian. Kami dumadalangin. O Diyos, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat
espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay namin aming buhay, bawat galaw at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang mukha ng palang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo, aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagtulong
Yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigyan po tayo ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.